Nako, yari mga kababayan, no? Bakit kaya nagalit na ang mainstream media, mga kababayan, dito po sa mga DDS? Alright, so welcome back dito sa ating channel dito sa Bobs TV. Okay, so ito pag-usapan natin mga kababayan, no? Dahil sa patuloy po na pagtaas ng mga fake news mga kababayan, ay nagalit na po ito pong mainstream media dito po sa mga DDS mga kababayan. No, dahil hindi lang po isa, hindi lang po dalawa mga kababayan, bagkus kung titignan natin, lahat po ng mainstream media ay tila sinisiraan po netong mga DDS mga kababayan. Okay, so yan po yung ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At shoutouts po no do sa mga followers at subscribers natin dyan sa Lebanon, sa Hong Kong, sa Canada, mga babayan, sa mga nagko-comment po dyan. Shoutouts po sa inyo, maraming salamat. Sa Japan, meron din tayo mga followers sa Japan, mga babayan. Yung mga kababayan natin sa ibang bansa, maraming salamat po sa mga nakakapanood nitong ating munting channel po mga babayan. Okay? So ito pag-usapan natin, no? Grabe, actually ako pikon na ako talaga mga babayan. Kapag nakakabasa ako ng mga fake news, especially dun sa nakaraan, no, yung sa araw ng Kagitingan mga kababayan. At ito po, no, hindi lang po yun dahil marami pa mga kababayan na ginagawa ng fake news. Ito po mga DDS. Grabe no, hindi na po normal yung mga nangyayari ngayon. No, sabi nga ni Batang Maynila mga kababayan, no, may sindikato na po dito sa likod ng mga to. So meron na pong may makinarya na to mga kababayan. Hindi na po to ordinaryong pagpapakalat ng fake news. No? Meron na pong makinarya to pagka ganito mga kababayan. Kasi kung titignan ninyo, no, kapag nagpakalat ng fake news, hindi lang po isa no? Talagang isang buhos sila Kaya obvious na obvious Di ba? Kunyari may lumabas sa fake news ngayon, talagang isang buhos mga kababayan yung fake news No, ito po, isa na ito, no, itong GMA mga kababayan, dahil nagawan din sila ng fake news. Actually, April 9 po ito, no, nagbabala po sila. No, itong GMA. At sabi po nila, babala, may kumakalat na inedit na post ng GMA News. Kumakalat sa Facebook ang isang inedit na post mula sa GMA News kung saan pinalinaw ang isang larawan at ang nakalagay na petsa ay April 15, 2024 mga kababayan. Hindi totoo ang petsang nakasaad sa larawan ng pulong ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang mga larawan ay galing sa ikalawang uplift meeting noong April 7, 2026. No, ng Pangulo kasama ang kanyang cabinet secretaries. Galing din ito sa Presidential Communications Office. No, kumakalat. Ito yung picture mga kababayan. No? Pinapalabas nila no, na ito po ay matagal na. Ayan, no, April 15, 2024 ang nilagay. Diba? Kasi gusto nilang palabasin mga kababayan na lahat po na nangyayari ngayon sa ating gobyerno, no, puro na po, tawag natin dito, puro scripted na. Kasi nga, gusto nilang i-justify, no, na may sakit yung ating Pangulo. Okay, kapag may sakit yung ating Pangulo, mga kababayan, no, uupo na po itong si Sara Duterte. Para lang mapalabas, no, na ito po ay matagal na po, mga babayan, na nangyari. Okay, so ito pa po yung isa. Nagbabala rin ng ABS-CBN, mga kababayan. Nagbabala rin sila. Ito, panoorin natin yung balita. Samantala, inihayag ng ABS-CBN News na hindi totoong gumamit
at nagmanipula ng lumang larawan ng ABS-CBN News sa mga ulat nito noong April 8, 2026, kaugnay sa mga aktibidad at kalagayan ng Pangulo. Dagdag nito, manipulado ang mga screenshot na ginamit sa mga kumakalat na post. Di ba? Samantala, inihayag... Pinapakalat nila mga kababayan. Noong ginagawa nito mga DDS, yung mga lumang picture o yung mga picture ngayon, mga kababayan, no, ng activities ng ating Pangulo, ginagawa nila, ini-edit, pinapalabas nila na noon pa daw po yan nangyari. Ito naman mga tanga-tangang mga DDS, yung mga bobong mga DDS na naniniwala na sinasabi nga na mga re-uploaded na lang daw. No, kasi gusto nilang ma-justify yung sinasabi nila na wala dito yung Pangulo. Gusto nila ma-justify mga kababayan na yung Pangulo ay nasa ibang bansa, no, at nagpapa-opera. Meron pa nga kumakalat na tegi na raw yung Pangulo natin. Diba? Marami silang pinapakalat na fake news eh. No, sa ating Pangulong Bongbong Marcos, sa kalusugan ng Pangulo natin. No, para ma-justify mga kababayan yung kagustuhan nila na maiupo na si Sara sa palasyo. Yan po ay malinaw na panlilin lang mga kababayan. No, panlilin lang para maalis yung isipan at ang focus ng tao doon po sa impeachment ni Sara Duterte. Desperado moves ng mga DDS mga kababayan dahil ultimong mismo, no, ito pong isang vlogger umamin na mayroon silang GC. Diba? So ibig sabihin, nag-uusap yung mga yan. O ito yung gagawin natin. No, ito yung palalabasin natin. Ito yung gagawin nating hakbang ngayon laban dyan sa gobyerno. Palabasin natin yung mga lumang issue. Palabasin natin na may sakit ang Pangulo. Palabasin natin na unfit to work na yung Pangulo. Diba? Kaya hindi lang yan mga kababayan na meron pang isa ito. Dito talagang iiyak itong mga DDS na to. Ha? Panoorin nyo to mga kababayan. Kasi dito talagang parang titignan natin, napikon na itong mga ano natin. Itong media eh. No, napikon na. No, itong mga tao na to, itong mga broadcaster na to. No? Napikon na dito sa mga pinapakalat ng DDS. Kasi wala nga silang mailabas na maayos doon sa kanilang sinusuportahan kasi wala namang ibang ginagawa eh. Hindi siraan lang yung ating gobyerno, siraan lang yung ating Pangulo. 'Di ba? Yun lang yung ginagawa eh. Wala namang ibang ginagawa talaga yan eh. Oh, eto panoorin natin. Natatawa ako kasi po, buong maghapon na yan ang topic ngayon sa industriya. No? Talagang, parang ano ba to? War on drugs or war versus truth? Parang parang itong ang past... daming fake news! parang past few days, parang medyo talagang, sina-challenge yung katotohanan. Yes. Parang hindi naman tayo naive para sabihin natin alam kung bakit. Pero binibigyan natin ng benefit of the doubt yung pagkilos ng ibang mga sektor or paksyon pero para kasing para po magkaroon ng pahayagang sabihin natin ang ABS-CBN para maglabas ng statement para sabihin na tama yung report nila. Para maglabas din ng Channel 7 kanina mid-afternoon ng pahayag din na tama yung kanilang report at ito yung paalala na kung ano yung dapat na paniwalaan at hindi. Kita mo na meron, tapos tayo rin mamaya meron din akong sasabihin na sana wag tayong gamitin, di ba? Dahil parang medyo meron tayong parang nakakabit tayo dun sa kontrobersya, So for media to be dragged into yung truth wars sa tinatawag, medyo kakaiba yon, sa isang araw na kailangan maglabas ng mga ganun ang mga miyembro ng media. And I'm saying is hindi ito dahil sa network wars, dahil
Sa totoo lang, kahit yung mga kasamahan natin sa industriya from the print, radio, or broadcast, ay nire-repost din nila yung pagtatama na ginawa ng bawat isang network. Kasi nga, parang alarming na eto na, pinapakita na yung totoong video tsaka yung nangyari. Hindi ito usapin kung sino yung... Kino-question nyo pa. Oo, May hindi, date pa ha. this is not Oo. about the administration, ano? This is about yung trabaho ng media to come up with yung tamang impormasyon at saka tamang balita. Tama, di ba? Tamang impormasyon at tamang balita, mga kababayan. Marahil kasi, mga kababayan, ang isa po sa target nila, since hindi po nila mahawakan itong mainstream media. No, kasi totoo yung mga binabalita eh. Yung mga totoong nangyayari, mga kababayan eh. Isang media na lang ata yung nagpapakalat ng fake news eh. Actually, para na lang vlogger station yung mga yun eh. Ang target kasi nila, mga kababayan, no, hindi lang siraan yung administrasyon, siraan din yung mainstream media. Kaya nila ginagawa yan. So palalabasin nila, mga kababayan, na fake news yung mainstream media. No, palalabasin nila na luma na yung mga pinapakita ng mainstream media. 'Di ba? Eto na nga oh. Kung di ba naman kayo mga bobo, mga DDS kayo? 'Di ba? Especially yung video na nakaraan, yung araw ng kagitingan, naka-live, sasabihin ninyo, peke. Sasabihin ninyo, last year pa yung video. 'Di ba? Nakakaawa lang, no? Naaawa ako do sa mga kakilala ko, especially no na mga DDS, no na naniniwala sa ganung sa ganung balita, mga babayan. 'Di ba? Tama si Mas at si Chiki. Parang inaaway pa nung iba yung nagbibigay ng tamang impormasyon. O anyway, mas alam ni Mas ito dahil siya yung nag-cover nitong dalawang event na ito. Pero pinapakita natin ngayon na ito po yung issue na buong magdamag na po yata pinag-uusapan na yun daw pong event na nandun si PayPal Nuncio, parang inulit lang para palabasin na buhay daw po ang Pangulo. Okay, so April 8 po yan ha, 2026 yung nakasulat dito, mga kababayan. Okay, so ginagawa na naman nila ng fake news, mga kababayan. Grabe, no? Oh, April 8, 2026. Oh, January 16, 2026. Ang layo, mga kababayan. Aha, nako. Oo. Para po sa inyong kaalaman, mga kapatid, nagamit pa kasi yung One News dyan eh. Oo. Pati yung legit na news organization, ginagamit nyo pa sa kalokohan nyo. Oo. Makikita po ninyo dito sa kaliwang side ko kasi, January 2026, nangyari po yan sa Malacanang. Ito po yung taunang Vandenur. Yes. Kapag po kasi Vandenur, ito po ay isang traditional na event sa Malacanang kung saan hinaharap ng isang pangulo ng bansa ang iba't ibang miyembro ng diplomatic corps. At dito po makikita ninyo na ang kinamayan at binate ni na Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos ay ang PayPal Nuncio. Sabihin ko lang kung anong role ni PayPal Nuncio tuwing nagva-Vandinur. Kaya siya nasa stage lagi dahil siya yung magli-lead ng prayer at saka yung actual toast ay galing sa PayPal Nuncio sa harap ng mga dignitary. Yes. Okay. At kapag po pinanood ninyo, kahit pa yung mga Vandenur ng ibang administrasyon, more or less, may pagkakahawig po talaga dahil traditional po yan eh. So, May gawi. taon. May gawi na, Yes. na tinutuloy ng kahit na sinong administrasyon. Oo. So, ganun talaga ang Diba? protocol every Ganyan administration. talaga ang protocol. Papasok ang member ng Oo. diplomatic corps, kasama ang PayPal Nuncio, kakamayan ng presidente, ang first lady, at saka papasok sila lahat sa loob. Pare-pareho yung gagawin mo. Usually may wine toast, di ba? May prayers, gano'n. Papanik sa stage si PayPal Nuncio at saka ang Pangulo. Usual na po yun. Saka yung DFA, kung sino yung DFA. Yeah. 'Di ba, mga kababayan? So ibig sabihin, etong event na to, nangyayari to taon-taon talaga. Ginagawa lang tanga na itong mga DDS vlogger, yung po mga supporters nila. Kawawa naman. Yes, Okay. ganun yan. So, So, malinaw. Ito yung nangyari po sa Vandenur nung January
file video yan. Hindi po yan fresh na video. Yes. Ha? Na ginamit ng One News. Okay. So, ito pong katabing video, makikita ninyo yung comparison. Yan po ay kuha kahapon. Ano? Ito po ay kuha sa Ayuntamiento de Manila sa Intramuros. So malinaw, ibang venue. Ibang venue. Oo, ito po ay sa Ayuntamiento de Manila sa Intramuros kung saan ay humarap si Pangulong Bongbong Marcos doon po sa mga leader ng Catholic Church at mga miyembro ng diplomatic community dahil po meron pong ceremony na kino-commemorate yung 75th anniversary ng diplomatic relations sa pagitan po ng Pilipinas at ng Holy See. Okay, so linawin ko lang yung kaninang Van Dinur, ang host niyan ay Malacanang. Yes. Yung ditong kagabing nangyari, ang host niya na yung Holy See. Ang Holy See. Tapos kung makikita nyo po, kompleto po yung date doon sa likod nila. Oo, makikita nyo naman yung petsa. Di ba? April 8, 2026 yung nakalagay. So, mabe-verify nyo naman at kasama po sa entablado ni PBBM, bukod po sa People Nuncio, ay si Foreign Affairs Secretary Tess Lazaro. Hindi ba nung panahon kung i-check nyo po yung January na Van Dinur, hindi pa si Secretary Lazaro ang DFA no? Tama Hindi ba? pa, hindi pa. Parang si Secretary Enrique Manalo pa hindi ba? Iba Tama pa. ba? Parang tama ba yung pagkaalala Yes, ko ng yes, petsa? Okay. So, yan po yung nakikita nating difference. Okay. Magkaiba pong video yan, ha? Yes. Pinapaliwanag namin kasi kino-cover po namin to. Hindi dahil gusto naming depensa na kung sino man. Kung mangyari po ito ng panahon ni Pinoy, ni GMA at saka ni PRRD at ni ERAP na kinover natin, ganyan din ang gagawin natin. Kasi Correct. para malinawan ng mga tao doon sa mga kumakalat. Sabihin ko lang po, na kung bakit po nadamay. Nasabi ko na yung Channel 2 tsaka Channel 7 kanina. Yung Channel 5, hindi Channel 5, One News. So ayoko idamay si Channel 5. Yung pong Facebook po ng One News ay nadadamay doon sa naratibo po na kinakalat po Sorry, sa social. i-correct ko lang. Si DFA Secretary Lazaro na pala yung DFA Secretary nung time ng Van Dinur. Okay. Okay, so puntahan lang natin. Yan po, yung pinapakita po dito sa screen po ninyo, yan po yung kumakalat po sa mga page po nila na sinasabi na ito yung basihan na dahil inilabas ng One News yan dati, yan din daw yung kinokopya doon sa event kagabi. Kumbaga, yan daw shot na nagto-toast na yan, na lagi naman talagang ginagawa yung toast na yan, ng Papal Nuncio at saka ng nakaupong presidente. Yan din daw po yung kagabi. Hindi naman daw talaga totoo nangyari kagabi. Kundi kinuha or halaw mula doon sa noong January. At bilang pruweba daw nila yung post ng One News noong January nung taon na yan. Pero sinasabi ko na po na legit po na nilabas ng One News yan, pero dahil may event talaga nung time na yon. Nung January pa. Pero syempre may iba pong nangyari kagabi at yung kagabi po ay nangyari sa ibang venue at iba po yun. So wag nilang pagkumpara yung nangyaring yan at saka yung nangyari kagabi. At hindi lang po yung kagabi ang pruweba or proof of life. Na-interview at nilabas natin dito Yes. yung interview ni Yusek Claire Castro sa Pangulo na hindi lang naman sa atin lumabas, kundi sa lahat. Sa lahat. At saka kanina, meron ding bagong video message na ipinalabas si Pangulong Bongbong Marcos para i-discuss yung mga bagong ang polisiya patungkol po dito sa napag-usapan nila sa uplift. So makikita rin naman natin na meron ding mga fresh videos. Kanina nakakatawa na ultimo yung event sa Bataan. Kino-question kung totoong nangyari. Naku, naroroon po ang crew, ang cameraman ko, naroroon sa Mount Bataan. Samat sa Bataan na taunan din pong ginagawa bilang paggunita po ng araw ng kagitingan. True. At talagang naroroon siya. Nandun siya. Sabihin ko na rin po namin to ha. Alam ko, kakilala ko yung mga beat reporters na nandun. Andun sila. Hindi naman sila na malikmata. Nakita nila talaga. Si Julie Baiza bang nandun? No, Julie is iba. somewhere. So, siya, nakita yan ng mga beat reporters sa kilala ko ba't matatagal na sa industriya. Okay, at saka nag-live report sila. At saka yan po ay Okay. open for coverage. Yes. So, ibig sabihin, yun pong mahigit 50 na reporters ng Malacanang Press Corps invited to cover that. Well, hindi naman sila lahat nagpunta, pero marami ang nagpunta at naka-witness doon sa presence ng Pangulo dyan. Okay. At pagdududahan nyo, pati yung mga veterano natin. Okay, alam ko rin kung sino yung kumuha ng drone shot kanina. I know that person.
personally. Yung nag-drone shot kanina, Si, kaya ano ba yun? si Si Ken. okay. Iba pa. Oo. Tapos yung in-house nila ng Yes, mga cameraman, yes. kilala ko din. Alam ko na sila maagang nagsialis dito sa Metro Manila para pumunta Alas dyan. 4 ng madaling araw ang pull out Oo. niya. So parang yun po, nangyari po talaga, ina-assure namin. Again, sinasabi namin, ang point po dito ay dahil ang programa namin ay sa totoo lang ang title or STL, ang point namin ay pinaglalaban namin na pag may fake or hindi totoong balita, ililinaw namin kahit sino pa nakaupo dyan. So hindi ito about the president. Kahit siguro mangyari yan sa pinakamaliit na ahensya like sa PAO siguro o kaya ay sa Sandigan Bayan o kaya sa mga tanggapan po sa Quezon City, itatama pa rin namin kung mali yung Dapat. balita. Oo, kasi Okay. trabaho natin 'yun bilang miyembro ng media. At saka sabi nga po natin di ba? Naiintindihan natin na yung mga nagpapakalat din naman ng mga maling balita, may kanya-kanyang agenda. Pero utang na loob, yung agenda nyo, wag nyo na kaming idamay. Wag na rin No. kayong magloko kung manloko ng ibang tao. Kung gusto nyong i-push yung agenda nyo, mano ba namang magsabi na lang kayo ng totoo nang sa gayon makakuha rin kayo ng suporta. Yes, yes. Oh, at saka gusto nila pa doon, sige, may malaya naman sila na na paniwalaan ang gusto nilang paniwalaan. Ang sa atin, wag na gamitin yung mga nilabas ng media bilang patunay. Wag niyo nang idamay. Okay? Kasi kumbaga kung talagang matibay na matibay po yung ebidensya po ninyo doon sa mga inyong gustong i-push, kuha na kayo ng Gawa kayo ng sarili nyo. 'Di ba? Mag-video kayo ng sarili ninyo. Hindi yung nagbabase lang kayo doon sa mga kuha rin ng media. 'Di ba? Tapos palalabasin ninyo, i-edit ninyo, sasabihin ninyo fake news pati yung mainstream media. ebidensya nyo. Huwag po ninyong gamitin yung mga nagtatrabaho ng maayos Oo. para po doon sa inyong ginagawa. Yun lang naman yung punto, no? Wala kaming pakialam kahit kung sino po yung topic na gusto nyong sirain. Pero huwag nyo na kaming gamitin para sirain. Oo. At saka kasi nakakalungkot at the same time, naa-amaze ako na ultimo yung mga taong edukado. Nagugulat ako na pag binasa mo din yung mga komento nila, naniniwala sila dun sa mga fake news. Mas na-appreciate ko pa actually yung mga nagsisend ng private message sa akin to confirm na totoo bang nangyari to. Tapos papakita nila yung link or yung Oo. screenshot to verify. At least maitatama na natin na hindi fake news yan. O kaya, oo, totoong nangyari yan. At least effort Diba? May Oo. initiative to Kasi confirm. usually yung mga ganon na biktima na ng maraming beses ng fake news. Sa Oo. mga kilala ko personally, usually marami ng beses silang nabiktima kaya nagtatanong na talaga sila. Pero sabi ko nga kahapon, yung mga naniniwala agad, parang mukhang clickbait din tamad na mag-verify. Research. Kung Oo. totoo. Medyo sad po yung yung agad naniniwala nang hindi nag-verify. Pero eto po, siguro wag na lang tayo, hindi na pagkipag-away ito, no? Hindi na to pakipag-debate pa sa kahit sino. I-assure na lang natin sila doon sa talagang trabaho natin. Alam nyo, kahit ano po mangyari, kapag may nangyari sa nakaupo na kahit sino, senador, kongresista, speaker, senate president, kahit mga taga-Supreme Court, of course, kami po ang unang-unang maghihingi ng proof of life. Hindi lang kami maghihingi ng proof of life. Ilang presidente na yan na talagang kahit po madaling araw, pag meron na kami nakuhang parang usap-usapin na baka may nangyayaring hindi maganda, sino ba nauuna sa ospital? Oo. Diba na naghihintay ng medical bulletin na talagang siguro talagang dati nung panahon ni GMA at saka ni FVR, nung sila yung ospital sa Makati Med, si FVR at saka si GMA dito sa St. Luke sa Quezon City na ngayon ay sikat na sikat because of that meme na punta daw sila lahat doon para tignan kung bakit may mga tao doon. Natural, maraming tao doon, maraming pasyente. Natural. Kami po, nagka-camp out doon. Di ba, inaabot po ng hanggang alas 5 ng madaling araw para sa mga medical Hindi namin bulletins. iniiwan yun. So, trabaho po break namin it, yun. syempre, Trabaho po forever. namin yun. Oo. Hindi namin yung papabaya ang trabaho. So, we are assuring you na kung meron po masamang mangyayari, talagang pupuntahan po namin. Alam mo, natatandaan ko Okay. nung time ni GMA, hindi ba? Sa doon. Okay, so yan mga kababayan, So, ito, ultimo mainstream media, Nagagalit na dito sa mga DDS.
Kasi nga, walang sawa eh. Walang tigil, walang putol yung pagpapakalat nila ng fake news. Yeah, so ayan, hanggang dito na lang muna yung ating video ngayon. At muli, ako'y nagpapasalamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. Kita-kits po tayo sa ating next video upload. Ito po muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. I'm out.